Update po tayo sa pagbasa ilang bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan sa ulat on the spot ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Joan? Rafi, bahagyang ang tumilang ulan dito sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Pero nangangamba ang mga residente na baka tumaas pa itong antas ng baha dahil na rin sa patuloy pa ring ulan na nararanasan dito sa probinsya. Samantala, nabisita rin natin ang isang eskwelahan na lubog sa baha. Mabuti na lamang at nakabakasyon ang mga learner. Ito ang bubungad sa Talibao Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan. Lubog sa baha ang school canteen. Sa lalim ng baha, nilamon din ito ang gulayan sa paaralan. Itong kanilang grounds na dating parking area at the same time nadadaanan ng mga mag-aaral at mga guro, ngayon hanggang hita. Ito nga baha na experience. 1 week na raw na nararanasan itong baha dito sa lugar at kung tutuusin nga ay humupa na raw ang baha. Kaya naman panalangin nga ng mga guro at mga learners, sana'y wag na raw bumuhos pa itong pag-ulan nang sa ganun nga ay mabilis na mag-subside ang baha. Abala sa paglilinis ng classroom ang grade 1 teacher na si Dulce. Naitaas naman daw lahat ng gamit kaya walang nalubog sa baha. Ang rason ma'am kasi mayroong pang nilulusutan ng tubig ma'am. Mayroong pang hindi pa nadiki. Low-lying areas kami. 2 taon nang nakalipas na ipatayo ang bagong gusali ng paaralan. Halos lampas tao pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Talibao. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Hindi na lumikas ang ilang residente at piniling manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Bangkat balsa ang ginagamit ng mga residente. Hanggang dibdib pa po yung tubig po namin dito. Hindi kayo umalis? Hindi pa po ma'am. Dahil po yung mga alagang ayok po, yung mga kagamitan na iniwasang malubog sa baha. May improvised na balsang ginawa ang mga residente mula sa trunk o puno ng saging. Sa tuwing may baha sa bakuran, ang ginagawa nga ng karamihan, gumawa nga ng tungtungan na gawa sa kawayan. Nang sa ganon, meron silang madaanan papasok sa bahay. Pero isa raw talaga sa ginagawang diskarte ng mga residente kapag hindi na nagagamit ang pinto, ang baklasin ang salamin ng bintana upang doon pumasok ng bahay. Sanay na rin po kami na pumasok dyan sa bintana. Pagka wala ng tubig, ialisin ko na, ay ibabalik ko na. Namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa ilang barangay sa Dagupan City na apektado ng malawakang pagbaha. Isinabay na rin ng City Health Office ang medical mission at pamamahagi ng gamot sa mga evacuee. Ang ginagawa namin ngayon, sumasabay kami sa relief distribution, nagbibigay kami ng doxycycline para sa leptospirosis. Sa People's Astrodome, nasa 35 pamilya ang hindi pa makauwi dahil sa baha. Sa Barangay Bacayao Sur naman, nakasuot ng bota kahit sa loob ng bahay si Aling Filipina dahil sa malalim na baha. Ito po baha, malalim. Matagal na po itong baha. Problemang malaki kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga gamit-gamit pag bumaha. Nagsagawa ng malawakang declogging operation ng LGU sa mga drainage system sa lungsod sa gitna ng pagbaha. Mga naipong basura sa drainage ang nakita sa mga drainage canal. Kailangan daw itong malinis para mabilis ang paghupa ng baha. Samantala, Rafi, kaugnay naman sa sitwasyon dito sa ating kinaroroonan sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan, mas tumaas nga itong antas ng baha dito sa lugar matapos ngang maranasan ng pag-ulan simula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw at hanggang ngayong araw. At mas tumaas din itong antas ng baha sa may kalsada kaya naman pahirapan sa mga residente at motorista ang pagdaan dito. Mabuti na lamang at merong mga bangka at balsa na ginagamit ang mga residente. Kabilang nga ang bayan ng Kalasyaw sa mga nagdeklara na ng state of calamity dito sa probinsya ng Pangasinan. Kasama dyan ang mga bayan ng Mataram, Mangaldan, Santa Barbara, Binmalay at lungsod ng Dagupan. Nasa 35 families pa, katumbas nga ng 78 individuals ang nasa evacuation center dito sa bayan ng Kalasyaw. Nasa 15 barangay din ang lubog pa sa baha. Samantala, nasa critical level pa rin ang Marusay River dito sa bayan ng Kalasyaw na nasa 9.4 feet above normal level. Rafi? Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Shout out sa mga kapitbahay. Naku, makakapagpatuyo na nga ba tayo ngayong weekend ng mga sinampay natin? Alamin na po natin ang lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center. Kasama syempre si Katrina Son. Katrina!
Salamat, Connie. Mga kapuso, gaya nitong July, 2 o kaya'y 3 bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong August. Base sa datos ng Pag-asa, hindi nalalayo sa naging track ng mga nagdaang bagyong Egay at Falcon ang magiging galaw ng mga susunod na bagyo. May posibilidad itong tumama o maglandfall sa Northern Luzon kung hindi man pwede pa rin itong palakasin ang habagat at magdala ng maraming ulan. Sa ngayon, walang nagbabantang bagong bagyo sa bansa, mga kapuso ha, pero patuloy na umiiral ang habagat sa Luzon dahil sa epekto ng bagyong Falcon na kasalukuyang nasa East China Sea. Pinapayuhang huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan kasama ang Babuyan Islands dahil sa banta ng mataas na alon. Magiging maalon din sa mga dagat na sakop ng Batanes. Sa mga susunod na oras, asahan ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa Region. Uulanin din ang ilang panig ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bukas at sa linggo, uulanin muli ang mga nasabing lugar. Malaking bahagi ng bansa ang makakaasa sa maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan. Higit na mataas ang tsansa bukas na maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa Lawag at Baguio City. Mas makakaranas ng maaliwalas na panahon ang Tagaytay, Iloilo, Cebu at Davao City, pero posible pa rin ang mga biglaang ulan o thunderstorm ayon yan sa Pag-asa. Magiging maayos din ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila ngayong araw. Asahan ng magpapatuloy yan hanggang sa darating na weekend maliban sa pag-ulan sa ilang panig ng Quezon City at Marikina bandang tanghali bukas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mga kapuso, nagbawas na ng mga nakabukas na gate ang Ambuklao at Binga Reservoir. Tig-3 gates ang nagpapakawala ngayon ng tubig sa mga nasabing water reservoir. Parehong bumaba ang water level sa Ambuklao at Binga Reservoir ngayong araw. Bumaba rin ang antas ng tubig sa nakalipas na 24 oras sa Ipo, Lamesa, Caliraya Reservoir. Sarado na ang lahat ng gates ng Ipo. Tumaas naman ang water level ngayong araw sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.